Breaking news! Sinabi ng Iran na binomba ng Israel ang embassy nito sa Syria. Mga Iran commanders patay. Binomba na pinaghihinala ang mga eroplano pandigma ng Israel ang embassy ng Iran sa Syria. Noong Lunes sa isang strike na sinabi ng Iran na pumatay sa 7 military advisors neto. Kabilang na ang 3 matataas na commander. Ito ay isang sinyales na hindi pa kaagad matitigil ang gera. At ito ay isang lumalalang digmaan ng Israel war sa mga katabing bansa nito. Ayon kay Syrian Foreign Minister Faisal Mekdad na nakita sa site kasama na ang Interior Minister ng Syria, mahigpit namin kinukundina ang mabangis sa pag-atake ng terorista na nag-target sa gusali na konsulado ng Iran sa Damascus at pumatay ng maraming inosente. Ayon sa ambassador ng Iran sa Syria, na ang airstrike ay tumama sa isang consular building sa compound ng embassy at ang kanyang tirahan ay nasa 2 itaas sa palapag. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran sa isang pahayag na 7 Iranian military advisor ang namatay sa bomba, kabilang na si Muhammad Reza Zahedi, isang senior commander sa Quds Force nito, na isang elite foreign espionage at paramilitary arm. Matagal na pinupuntirya ng Israel ang mga Iran military installation sa Syria at ang mga proxy neto. Ngunit ang pag-atake noong Lunes ay ang unang beses na tinamaan ng Israel ang malawak na compound mismo ng Iran Embassy. Sinabi ng hukbo ng Poland noong March 24 na isang Russian cruise missile ang umatake sa mga kabayanan na sakop ng kanlurang Ukraine at nagawang mapigilan ng Polish airspace. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Poland na si Jack Gorysiewski, sinabi niya na noong March 24, naglakbay ang Russian missile ng 2 kilometro sa loob ng Polish airspace bago ito bumalik sa Ukraine. Sa pagpatak ng 4:23 ng hapon, isa sa mga missile ng Russia ang pumasok sa aming espasyo habang naglalakbay ng may bilis na halos 800 km per hour. Tumawid ito sa border ng humigit kumulang 2 kilometro, sabi ng Polish Army. Dagdag pa nito, lumipad ang naturang bagay papunta sa Polish airspace sa ibabaw ng kanayunan ng Ozerdow at nanatili ng 39 na segundo. Ayon sa Polish Army, na-track ng military radar ang missile habang ito ay nasa kalagitnaan ng kanyang pag-atake. Ayon pa sa Polish Army, patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa teritoryo ng Ukraine at nananatili silang naka-alerto. Ayon sa Warsaw, nagawa sanang wasakin ang missile kung nagkaroon ito ng anumang indikasyon na ito ay may balak na umatake ng isang teritoryo ng Poland. Dahil sa intensive activity ng long-range aviation ng Russia at sa mga pagsalakay ng missile sa Ukraine, nanatiling naka-alerto ang hukbo ng Poland sa kung anumang mangyayari. Ipinahayag ng Operational Command ng Polish Armed Forces na patuloy na binabantayan ng RSZ ang sitwasyon ng lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang seguridad ng espasyong panghimpapawid ng Poland. Ito ay naging tugon nila sa bagong paglabag sa espasyong panghimpapawid ng isang Russian cruise missile sa madaling araw. Ninanais ding malaman ng Poland ang paliwanag ng Moscow patungkol sa nangyari. Sinabi ni Paweł Wronski, tagapagsalita ng Polish Foreign Ministry, na unang-una, hinihiling nila sa Russian Federation na tapusin ang mga mapanirang airstrike nito laban sa mamamayan at teritoryo ng Ukraine, tapusin ang digmaan at magtuon na lamang sa sariling mga internal problems ng bansa. 2 araw matapos ang pinakamabigat na aerial bombardment ng sektor ng enerhiya ng Ukraine, naglunsad ang Moscow ng 57 missiles at drones laban sa bansa. Iniulat ng Regional Governor ng Lviv na si Maxim Kozycki na may mga pag-atake rin sa lugar ng Stryj na nasa timog ng lungsod at malapit sa hangganan ng Poland. Ayon sa gobernador ng Lviv, sinadya raw na patamaan ng mga mananakop ang parehong kritikal na infrastruktura sa gabi kung saan bago iyon ay 2 beses na raw itong natamaan. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, tinatarget ng mga Russia ng lugar sa Lviv gamit ang mga Kinzhal hypersonic missiles na mas mahirap wasakin at pigilan.
Ayon sa Energy Ministry ng Ukraine, ang isang pag-atake sa isang mahalagang planta ng enerhiya sa lugar ng Lviv ay nagresulta sa pagkasunog ng kagamitan at pagkawala ng kuryente sa pasilidad. Isang nationwide air alert ang nauna nang inilabas para sa Ukraine nitong nakaraan na nagbibigay diin naman sa posibilidad na maglulunsad ng cruise missiles ang Russian na Tu-95MS strategic bombers. Ayon sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine, ang kanilang mga defense systems ay nakawasak ng 43 air weapons na inilunsad ng Russia. Ito ay binubuo ng 25 mga drone at 18 missile. Natagpuan din sa isang parke sa Kyiv ang isang bahagi ng isang Russian Kh-55 cruise missile na nagawang i-intercept sa panahon ng mga bombardment. Sa kabila nito, sa kalagitnaan ng gabi, 2 Russian landing ships umano ang tinamaan ng Ukraine sa isang pag-atake sa lungsod ng Sevastopol sa Crimean Peninsula. Sinabi naman ng Ukrainian military na matagumpay na tinamaan ng Ukrainian Armed Forces ang amphibious landing ships na Yamal at Azov na mga communication center at ilang mga pasilidad ng Black Sea Fleet. Ipinahayag ng Russia na ginawa lamang nila iyon para masupil ang mga pag-atake ng mga missile na mula sa Ukraine patungong lungsod ng Sevastopol sa Crimea na inoccupy ng Moscow. Sinabi naman ng governor ng Sevastopol na si Mikhail Razvojayev na isa iyon sa pinakamalaking pag-atake sa mga nagdaang panahon. Dagdag pa niya, isang mamamayan ang namatay dahil sa shrapnel ng missile at base raw sa datos, mga nasa 10 bilang na ang kanilang nawasak. Di umano, pinalaya na ng mga tropang Russian ang Ukrainian settlement ng Ivanivske na malapit sa bayan ng Chasiv Yar at kanluran ng Bakhmut. Ayon sa pahayag ng governor ng rehiyon, 2 tao ang namatay sa ilang airstrikes ng Ukraine sa Belgorod region malapit sa Russian border. Noong March 23, isang malaking oil refinery ang nasunog dahil sa isang drone strike sa lugar ng Samara sa Russia. Iniulat ni Vyacheslav Gladkov, ang governor ng Belgorod sa Russia, na ang mga drone at air attacks ay nagdulot ng pinsala sa 2 regional districts pati na rin sa Belgorod. Ayon sa Russian Defense Ministry, maaaring nawala ng hanggang 350 soldiers ang Ukraine sa rehiyon ng Avdiivka sa nagdaang araw. Bukod dito, sinabi rin ng Russia na noong nakaraang araw, ang kanilang mga air defense ay nakawasak ng 29 HIMARS at Vampire rockets at nagawa rin nilang sirain ang 171 Ukrainian drones. Sinabi ng Russian envoy sa US na hindi magbabago ang foreign policy o direksyon ng Russia bilang tugon sa mga pag-ataking gawa ng terorista o sa hybrid war ng kanluran. Gusto kong sabihin na walang magaganap na pagbabago sa foreign policy ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin at wala ring mangyayari lalong-lalo na pagkatapos ng eleksyon. Hindi makakatinag sa kanila ang mga patraidor na pag-atake at mananatili silang susunod sa direksyon ng kanilang naging plano ayon kay Anatoly Antonov, ang Russian ambassador sa US. Hindi sila matitinag sa mga patraidor na pag-atake at mananatili silang susunod sa direksyon ng kanilang naging plano, ayon kay Anatoly Antonov, ang Russian ambassador sa US. Sinisi pa ni Antonov ang kanluran sa pagpili ng kanilang papanigan para sa hybrid war kasama ang Russia. Kapag pumili sila ng kanilang panig na siyang nakatuon sa pagpapabagsak sa Russia sa mga pag-atake laban sa Russia, nadadamay na rin pati ang tulong sa Ukraine sa kasong ito. Lahat ng kanilang ibinibigay sa Kiev at mga bagay na kanilang ipapadala, lahat ng iyon ay masisira, anya pa. Ayon kay Antonov, bago ang pag-atake, walang natanggap na partikular na impormasyon mula sa Washington ang Russia. Walang konkretong datos, wala kaming natanggap pagpapatuloy ng Russian envoy. Para sa kanya, ang opisyal na tugon ng Washington noong nakaraan ay hindi gaanong malinaw, subalit nitong mga nakaraang araw ay parang may sinusundang batayan.
Hindi raw malinaw kung nagbigay ang mga opisyal ng Estados Unidos sa Russian side ng lahat ng impormasyon na kanilang sinasabing mayroon sila. Ayon sa Moscow, dapat isaalang-alang at gamitin bilang ebidensya ang anumang pagsisikap ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Kyiv hanggang sa matapos ang investigasyon sa strike ng Moscow. Ayon naman kay Maria Zakharova, ang spokesperson ng Foreign Ministry of Russia, nagagawa ng makabisado ng mga political elites ng Estados Unidos ang pagbabaling ng atensyon mula sa mga high-profile crime at maging ang pagpapanggap. Ayon naman kay Maria Zakharova, ang spokesperson ng Foreign Ministry of Russia, nagagawa ng makabisado ng mga political elites ng Estados Unidos ang pagbabaling ng atensyon mula sa mga high-profile crime at maging ang pagpapanggap. Sa makatuwid daw, ang bawat pahayag na lumalabas mula sa Washington kung saan ipinagtatanggol nito ang Kyiv ay dapat ituring din bilang patunay hanggang sa lubusang maimbestigahan ang pag-atake ng mga terorista sa Crocus City Hall. Ayon sa TASS News Agency ng Russia, ang bilang ng mga biktima na namatay sa pagsalakay ng mga terorista sa Crocus City Hall na nasa labas ng Moscow ay umabot na sa 133. Pinagbibintangan ni Pangulong Zelensky ng Ukraine si Vladimir Putin na naghahanap ng paraan upang ilihis ang sisi para sa massacre sa Crocus Concert Hall sa Moscow. Sinabi niyang malinaw na si Putin at ang iba pang mga kasama nito ay naghahanap lamang ng ibang tao na sisisihin. Palagi raw kasi nilang ginagamit ang parehong mga teknik. Nakita na raw nila ang lahat ng iyon dati. Mga pagbaril, pagsabog at mga gumuhong gusali. At hindi sila tumitigil sa paghahanap ng mga taong mapagbubuntunan ng sisi. Ayon pa sa kanya, nananahimik sa loob ng 24 oras si Putin bago akusahan ang Kyiv na nasa likod ng kahindik-hindik na pangyayari at ito raw ay madalas niyang gawin. Hindi raw iniintindi ni Putin ang nangyayari sa loob ng kanilang sariling bansa. Nagdala sila ng kanilang sariling terorista na nasa daan-daang libo ang bilang upang makipaglaban sa kalupaan ng Ukraine. Habang nagaganap daw ang lahat ng pag-atake, nanatiling tahimik si Putin sa buong araw. Marahil ay iniisip nito kung paano makipag-ugnayan sa Ukraine sa halip na makipag-ugnayan at harapin ang kanyang kapwa mamamayan ng Russia. Sinabi pa ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na naiintindihan niya ang mga bagay-bagay. Binigyang diin pa ng Pangulo ng Ukraine ang dahilan kung bakit walang duda ang mga Russian sa special services ng bansa. Dagdag pa ni Zelensky, sana raw ay ginamit na lamang ni Putin ang kanyang mga sundalo upang labanan ang terorismo sa kanyang bansa sa halip na ipadala iyon sa Ukraine. Ayon pa kay Volodymyr Zelensky, ang mga daan-daang libong mga Russian na pinapatay sa kalupaan ng Ukraine ay tiyak na sapat upang pigilin ang sinumang terorista. Kung ang mga Russian raw ay handang mamatay ng tahimik sa mga crocuses at hindi na nag-uusisa sa kanilang mga special services, tiyak na susubukan ni Putin na gamitin ang higit pa sa ganoong sitwasyon para sa kanyang personal na interes. Ang mga pahayag ni Zelensky ay nagpabalik sa alaala ng mga eksperto sa mga pambobomba noong 1999. Samantala, sinabi ng speaker ng Russian Foreign Ministry na si Zelensky ay ang tanging pinuno ng estado na malakas ang loob para sisihin ang Russia sa teroristang pag-atake. Tinanggihan din ng ahensya ng militar ng Kyiv ang mga aligasyon ng Russia na sangkot ang Ukraine sa atake. Ayon kay Andriy Yusov, ang tagapagsalita para sa Ukraine Military Intelligence, isa lamang itong kasinungalingan mula sa mga Russian Secret Services. Walang batayan sa katotohanan at hindi mapaninindigan sa anumang kritisismo. Wala daw kinalaman ang Ukraine sa teroristang pangyayari na ito. Ang Ukraine daw ay nakikipaglaban sa mga mananakop at hindi sa mga sibilyan. Ipinagtatanggol lamang nito mula sa mga Russian invaders at inililigtas ang sariling lupa. Inilathala ng Islamic State ang isang video na nagpapakita umano ng pagsalakay noong March 23 sa Moscow Music Arena.
Ang 31-second video ay nagpapakita na may dalang assault guns at mga kutsilyo ang mga umatake sa maraming tao, habang nagsasalita ng hindi maintindihan at may malabong mga mukha. Sinasabi na ang mga gunmen daw ay nasa lobby ng Krasnogorsk, hilagang kanluran ng Russian capital, sa lugar ng musikahan ng Crocus City Hall. Ayon sa Site Monitoring Agency, ang video ay unang lumitaw sa isang Telegram account na posibleng may kinalaman sa AMAC, ang news branch ng IS. Samantala, inanunsyo ng US na mayroon silang intelligence na sumusuporta sa pahayag ng Islamic State na sila ang dahilan ng nakakagimbal na pagsalakay. Matapos ang pagsalakay sa Moscow Music Arena, tinawag ng White House ang Islamic State Organization bilang isang karaniwang kaaway na terorista. Ang kahindik-hindik na pag-atake ng terorista sa Moscow ay mariing kinukondena ng Estados Unidos. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, ang ISIS ay isang pandaigdigang banta sa terorismo na dapat labanan at mapuksa. Isang lalaki ang ipiniit dahil ito ay pinaghihinalaang sangkot sa pagsalakay sa Crocus City Hall, at sinabi niyang pinangakuan siyang bibigyan ng 5,000 rubles na katumbas ng $5,400. Ako ay pinangakuan ng mga 500,000 dolyar, kaya binaril ko ang mga tao sa Crocus para sa pera. Direktang pahayag ng lalaki sa isang video na inilathala ng RT Editor-in-Chief na si Margarita Simonian. Nagpahayag din siya na sinabihan siyang makukuha niya ang natitirang kalahati ng pera sa susunod, ngunit kalahati lamang ang ipinadala sa kanyang card. Gayunpaman, sinabi ng naturang individual na nawala niya ang card habang sinusubukang tumakas mula sa mga opisyal ng pulis. Binalaan ng Britain si Putin na huwag nitong gagamitin ang pangyayari sa Moscow bilang dahilan para mas lalo pang palubhain ang sigalot sa Ukraine. Sinabi ng Whitehall security source sa Telegraph na hindi nakakagulat na desperado si Putin na sisihin ang Ukraine sa lahat ng nangyari, habang patuloy niyang niloloko ang mga Russian at nagpapakita na wala namang oposisyon sa Russia. Hindi nararapat na gamitin niya ang kunwaring koneksyon na ito bilang dahilan para patindihin ang kaniyang ilegal na digmaan sa Ukraine. Naglabas ng babala ang Prime Minister ng Poland na nagsasabing hindi maaaring idahilan sa pagsalakay sa Moscow ang lumulubhang karahasan at agresyon ng Russia. Ayon sa Polish Prime Minister na si Donald Tusk, mariing tinutulan ng Poland ang malupit na pagsalakay laban sa Crocus City Hall ng Moscow at nakikiramay sila sa mga pamilya ng mga biktima. Isang bagay lang ang hinihiling nila, na sana ay hindi maging rason iyon para mas lalo pang palubhain ng sinuman ang sitwasyon. Nakakatakot din ang mga paratang na pinapataas ang anti-Ukrainian hysteria sa lipunan ng Russia, sabi ng Foreign Ministry ng Ukraine. Kinakatakutan ng Kyiv na magdudulot ito ng mga kondisyon para sa pagpapalakas ng mobilisasyon ng mga mamamayang Russian upang makilahok sa kriminal na agresyon laban sa Estado. Samantala, kinondena naman ng Pangulo ng Turkey na si Erdogan at ni Kim Jong-un ng North Korea ang kasuklam-suklam na gawaing terorismo sa Moscow. Ayon sa US military, ang mga ballistic missiles na inilunsad ng mga rebeldeng Houthi ay tumama sa isang oil ship na pag-aari ng China sa baybayin ng Yemen. Kinumpirma ng UK Maritime Trade Operations at Central Command na parehong may sunog sa loob ng barko, ngunit napatay rin ang apoy sa loob ng hindi hihigit sa 30 minuto. Ayon sa CENTCOM, noong March 23, ang barkong Wangpu na pag-aari at pinamamahalaan ng China na may bandila ng Panama ay nagpadala ng isang distress call, ngunit hindi humingi ng saklolo. Sinabi ng CENTCOM sa isang pahayag na walang namatay at ang sasakyang pandagat ay nagpatuloy sa kanyang direksyong tinatahak. Ang insidente, na sinabi ng United Kingdom Maritime Trade Operations na nangyari 23 nautical miles sa kanluran ng Yemeni port ng Mocha, ay walang umako kaagad ng pananagutan sa nangyaring pag-atake. Nasundan naman ng marine traffic website ang Wangpu
na naglakbay palabas ng Red Sea patungo sa Aden Gulf at patungo sa susunod nitong destinasyon sa Mangalore, India. Ayon sa Maritime Security Organization na AMBRE, ang mga registration detail ng tanker, kabilang ang pangalan at operator, ay nagbago kamakailan lamang nitong nakaraang Pebrero. Ito raw ay nirehistro noong 2019 ng British company na Union Maritime Limited. Samantala, sumalakay ang mga Houthi sa isang iba pang sasakyang konektado sa parehong kumpanya. Kahit na sinabi ng mga rebelde noon na hindi nila itututok ang kanilang pag-atake sa mga barko ng China, nagpadala pa rin sila ng 5 anti-ship ballistic missiles sa Wangpu. Sinabi ng CENTCOM na matapos ang atake sa Wangpu, nakipagsagupaan ang mga puwersa ng US sa 6 na drones na ipinadala ng mga Houthi, at 5 sa mga ito ay bumagsak sa Red Sea. Ang ika-6 na drone ay lumipad papunta sa isang lugar sa Yemen na kontrolado ng mga Houthi, ayon sa CENTCOM. Noong March 21, sinabi ng mga Houthi sa China at Russia na maaaring maglakbay ang kanilang mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden nang hindi inaatake. Sa kabilang banda, may isang senior Houthi official sa Oman ang umano'y nagkaroon ng mga pagpupulong sa mga opisyal ng China at Russia. Ayon sa mga chismis, bilang kapalit, tutulungan ng dalawang bansa ang mga Houthi sa mga aspeto ng politika sa mga organisasyon tulad ng UN Security Council. Bagaman hindi malinaw kung paano ipapakita ang suporta na ito, maaaring kasama rito ang pagpigil sa mga resolusyon na hindi katanggap-tanggap sa organisasyon. Noong March 22, sinabi ng Russia na wala silang muwang sa kung anumang mga garantiya sa seguridad na ibinigay ng mga rebeldeng Houthi sa mga cargo ship ng bansang Russia at China. Nagtanong pa ang isang reporter batay sa ulat ng Bloomberg kung totoo nga bang nagbigay ng pangako ang mga Houthis sa China at Russia na hindi nila tatakutin ang kanilang mga barko sa Black Sea. Nagtataka ang reporters kung nakatanggap nga ba ng ganitong garantiya ang Russia at kung may alam ang Kremlin hinggil dito. Ang tugon naman ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, wala silang alam at hindi siya makapagbibigay ng komento sa topic na iyon. Madalas na nagbabanta ang mga Houthis, nahahadlangan nila ang trapiko sa mahalagang ruta ng kalakalan sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga barko ng Amerikano, Briton at Israeli, pati na rin ang mga barkong naglalayag papunta sa mga daungan sa Israel. Simula pa noong kalagitnaan ng Enero, ang US na namumuno sa isang pandaigdigang koalisyon na siyang naglalayo na pangalagaan ang kalakalan sa Red Sea, ay patuloy na pinapatamaan ang mga Houthi targets sa Yemen.